Si Eric ang anak ng may-ari ng pinakamalaking gilingan ng palay sa bayan. Gwapo, laging nakasuot ng malinis na polo at amoy mamahaling pabango na hindi pamilyar sa ilong ng isang probinsyana. Miss, baka gusto mong sumabay? Malayo pa ang lalakarin mo pa bayan. Naku, wag na po Sir Eric, sanay naman po ako. Huwag ka nang mahiya. At saka Eric na lang. Hindi naman ako sir sa isang magandang binibining tulad mo. Sa loob ng 3 buwan, naging habit ni Eric ang maghintay sa dulo ng kalsada. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, namulaklak ang mga salitang naging lason sa isip ni Elisa. Elisa, ikaw ang pangarap ko. Kapag natapos ko ang pag-aaral ko sa Manila, kukunin kita. Gagawa tayo ng sarili nating mundo. Dahil sa matinding pananabik sa pag-ibig na hindi niya naramdaman sa kanyang mga magulang, ibinigay ni Elisa ang lahat. Isang gabi sa isang bakanteng kamalig, naniwala siya na ang sandaling iyon ang simula ng kanilang forever. Ngunit makalipas ang 2 buwan, habang naglalabas sa sapa, naramdaman ni Elisa ang matinding hilo. Nang kumpirmahin ng hilot na siya ay nagdadalang tao, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad siyang tumakbo kay Eric. Eric, buntis ako. Paano na tayo? Ang Eric na dating malambing ay biglang nagbago ang anyo. Nanlilisik ang mga mata nito. Ano? Elisa, gagamitin mo ba yung bata para perahan ng pamilya ko? Marami kang nakakasalubong sa daan araw-araw! Eric, paano mo nasasabi yan? Alam mong ikaw lang. Umalis ka na! Huwag mo nang itutuloy ang pagpunta rito. Masisira ang kinabukasan ko sa'yo. Tinalikuran siya nito, walang lingon likod. Naiwan si Elisa na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Pinapanood niya ang malaking gate ni na Eric na dahan-dahang sumasara kasabay ng tuluyang pagsasara ng kanyang unang pangarap. Dalawang taon ang lumipas. Si Elisa ay 20 taong gulang na. Ang kanyang panganay na si Joy ay nagsisimula ng magsalita. Isang gabi habang nagtitinda si Elisa ng balut sa tapat ng isang construction site, nakilala niya si John. Si John ang foreman ng itinatayong mall sa bayan. Mas matanda, seryoso ang mukha at may mga kamay na magaspang dahil sa trabaho. Ilan na lang yan, Elisa? Pakyawin ko na lahat para makauwi na kayo ng anak mo. Gabi na, mapanganib na sa kalsada. Naging sandigan ni Elisa si John. Sa tuwing umiiyak si Joy dahil sa gutom, si John ang laging may bitbit na gatas at tinapay. Para kay Elisa, parang may sumagip sa kanya mula sa pagkalunod. Elisa, nagsasama naman tayo. Tanggap ko kayo ni Joy. Ituring mo na akong katuwang mo sa buhay. Naniwala si Elisa na ito na ang sagot ng Diyos sa kanyang mga dalangin. Nagsama sila sa isang maliit na apartment. Muling nabuntis si Elisa. At sa pagkakataong ito, naramdaman niyang buo na ang pamilya niya, na sa wakas may matatawag na siyang tunay na tahanan. Ngunit ang kapalaran ay may ibang laro. Isang hapon habang nilalabhan ni Elisa ang mga pantalon ni John, may nahulog na resibo mula sa isang alahas. At isang maliit na sulat na may pabango ng babae. Salamat sa kwintas, Hon. See you tonight at our place. Nang gabing iyon, hinarap ni Elisa si John. John, ano to? Sino ang babaeng ito? Hindi itinanggi ni John. Sa halip, humithit lang ito ng sigarilyo at tumingin sa kanya ng may panghahamak. Elisa, maging praktikal tayo. Pinatuloy kita rito dahil kailangan ko ng tagaluto at tagalaba. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw na ang huling babae sa buhay ko. At saka, tingnan mo nga ang sarili mo. Losyang ka na. Buti nga pinatira ko pa kayo ng anak mo rito. Akala ko ba tanggap mo kami? Tanggap bilang pansamantala, pero huwag kang assuming. Gumuho muli ang mundo ni Elisa. Nagtapos ang gabi sa pag-iimpake ni Elisa ng kanyang mga gamit sa isang sako, habang karga ang umiiyak na si Joy at bitbit ang kanyang lumalaking tiyan. Pabalik sa kalsadang akala niya ay iniwan na niya. Abangan ang part 3.